Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So for today, meron nga pala ako sa inyo ipapakilalang bagong board. Ito ay power delivery board na kaya ang 140 watts. Kasi ito ay PD 3.1 na rin mga ka-DIY. Nakikita nyo ba? Ayan, no? 140 watts. So ito ay DIY power bank module na merong PD 3.1. 140 watts maximum mga ka-DIY. So, mabibili to sa Shopee. Nagkakahalaga nga pala to ng 500 pesos. Link dito. View product nyo na lang mga ka-DIY. So, sa mga naghahanap at gustong mag-DIY ng 140 watts power delivery power bank, eto na. Ito na yung magagamit nyo mga ka-DIY. Kung naalala nyo, gumawa tayo dati 100 watts ata yun. Yung PD gamit yung S126 tsaka isang board. So, ito nga pala ang maganda dito sa board na to. Pwede siya sa lithium ion. Kagaya nito, yung mga ganitong battery, mga ka-DIY, 18650, 21700, at ang pinaka the best, pwede siya sa lithium iron phosphate, kagaya nitong ginawa natin na 15AH mga ka-DIY. So ayun nga, nakikita nyo nakakabit. Ito palang binili ko, may connector na XT30, kaso wala pala akong female. Kaya hininang ko na lang rekta. So paano ba siya gamitin? Meron siyang mga switch dito mga ka-DIY. Nakikita nyo yung mga deep switch na to. So, para gamitin yung lithium iron phosphate, makikita nyo sa likod yan, nakasulat. So, ito. Kapag yung battery nyo ay 18650, i-on nyo yung 4.2. Kapag naman yung ibang cells nyo na mababa, o kaya yung ibang lithium ion na mas mataas yung voltage, meron kasing ibang LiPo, yung lithium polymer na matataas yung voltage nun mga ka-DIY, yung umaabot ng 4.4, may ganun mga ka-DIY, wala lang ako dito kaya hindi ko magamit. Ngayon, paano siya gagamitin sa lithium iron phosphate? Ito, kailangan i-on nyo yung 4.2 at saka 4.1 para mag-output siya ng 3.65 per cell ha. Tapos dito nyo naman isi-select kung ilang S. Syempre naka 4S to, dahil nga yung ginawa natin battery pack nung nakaraan, isi-select ko yung 4S. So, ayan, i-on ko lang yung 4S. Ngayon, 3.65 bawat isa ng 4S na yun mga ka-DIY. So, yun na yung correct charging. So, bago nyo ikabit yung battery, isi-set nyo na yung mga switch na yun mga ka-DIY. So, mas maganda kung kaya nyo yung 6S, mas maganda yun. Para mas mataas yung voltage nyo, mas kayang-kaya nyo yung 140 watts mga ka-DIY. Kasi kapag medyo mababa, nakagaya nito, 4S lang, medyo hindi natin maabot yung 140. Mas maganda pa rin yung mas mataas. Pero mamaya ipapakita ko kung ano yung maximum na makukuha natin gamit yung 4S na lithium iron phosphate mga ka-DIY. So ganun lang siya kadali. So ayan, nakabit. Ihinang nyo lang o kaya lagyan nyo ng XT30 connector. May nabibili naman na walang connector or barrel. Andyan, check nyo lang itong view product mga ka-DIY. So ayan, ganyan lang siya kadali. Meron ka ng power bank, power delivery 140 watts. Tapos meron siya ditong switch. Makikita nyo yung battery indicator niya dito. Yun nga lang yung battery indicator niya, no? LED lights lang na 175, 50, tsaka 25%. Maganda sana kung digital eh. Kaso, mura lang kasi siya. Compared mo dun sa digital, wala pa rin ako nakita. Tapos isa pa pala, pwede mo siyang lagyan ng cooling fan, no? Ang astig kasi nagiinit talaga yan, lalo kapag 140 watts, yung malaking inductor na yan. So, kailangan mo ng cooling fan. Pwede mo siyang ikabit lang dyan. Automatic na yan at 65 degrees Celsius. So kapag mainit na siya talaga at ginagamit mo ng matagal, gagana na yung cooling fan niya mga ka-DIY. So yung magandang feature, no, kasi meron siyang saksakan ng cooling fan at automatic na. Ngayon try natin syempre agad yung mga output niya. Kasi ganyan lang naman siya kadali buuin. Maganda kung may acrylic case ka, no. Tapos andito lang to sa ibabaw. Tapos andyan na siya, kaso wala kasi yung acrylic case. So maganda na siya sa ibabaw kasi saktong-sakto dun sa size ng battery natin, no? Saktong-sakto siya dito. Kung may acrylic case ka dyan, ang ganda, ang astig niya tingnan. Siguro pag-aralan natin gawin yung acrylic case na yan, no? Mga ka-DIY sa future. So pero ngayon, ganito lang muna siya. Testingin lang natin para makita nyo yung input-output nitong ating bagong power delivery board na DIY power bank na to mga ka-DIY. So, para matesting natin siya mga ka-DIY, gagamitin natin si A-Torch. Siyempre, kailangan din natin ng power delivery na capable na 140 watts. Ito, 240 watts capable tong ano na to eh.
Type-C cable na to. Ayan, hanggang 240 watts kaya nito. Tapos syempre, kailangan natin ng power delivery decoy. Ayan, yun nga palang 140 watts, yun ay PD 3.1, 28 volts yun mga ka-DIY. Kasi dati 'di ba yung normal na PD hanggang 20 volts lang. Yung PD 3.1, 28 volts na yung pinakamataas at 5 amps, 28 times 5, ayun na yung 140 watts mga ka-DIY. So ayan, sinaksa ko na siya. Ayun, nakikita nyo, ngayon ay naka 20 volts. Pindutin natin to para makita nyo yung mga voltage niya. So, ayan yung 28, 5 volts, 9 volts, 12 volts, 15 volts, 20, at saka 28. So, ayun no, kompleto naman yung voltages natin. Siya nga pala mga ka-DIY, nakikita nyo yung orange na ilaw na yan, indicator pala yan ng fast charging. So kapag nag 5 volts ka lang, mawawala yan. O, diba? Kapag 5 volts, wala yung orange. Pero once tumaas ka na ng 9 volts, automatic umiilaw yung indicator ng fast charging. So ngayon ay, yan, 28 volts na tayo. Ang ganda nga pala ng decoy na to, no? Kasi yung ilaw niya, nag-iiba-iba rin, depende sa voltage. Ayun, no? Pansinin nyo. O, diba? Pag 5 volts, blue. Kapag 9 volts, green. 12 volts red, tapos ito parang teal na kulay ay 15, tapos ito green red ay 20, at saka blue red naman yung 28 volts. So subukan na kaagad natin yung 28 volts. Nakikita nyo ba? 90 watts mga ka-DIY. O yun no. So nagkaroon tayo ng voltage drop na 0.5. Kayang-kaya natin yung 90 watts mga ka-DIY. So, try natin taasan. 95 watts. 100 watts. So, na-reach na natin yung maximum nung PD 3.0. Yung PD 3.0, maximum nun 100 watts mga ka-DIY. Eh, since PD 3.1 nga tayo, hanggang 140 watts, pwede nating taasan pa yan ng walang problema. Tingnan natin kung hanggang saan tayo aabot. Kasi nga, ang sabi ko sa inyo, boosting kasi yung ginagawa natin from 13 volts na lithium iron phosphate natin, gagawin natin 28 volts. So, medyo mabigat yung boosting na yon. Kaya nga sabi ko, yung 140 watts, dapat 6S i-maximum nyo hanggat kaya mga ka-DIY. Kasi kapag 4S lang, magkakaroon tayo ng limit. Hindi natin mamimit yung 140 watts. Pero regardless, yung 110, no, mataas na yan mga ka-DIY para sa power delivery. Diba, saan ka makakahanap ng power bank DIY na merong 110 watts na, oh, 112, 113, 114, 115. Goods na goods pa. Kaya pa niya mga ka-DIY. Ayun, hindi na pala kaya. Nakita nyo, bumaba siya from 28 volts, bumaba siya naging 20 volts kasi hindi na kaya. Pansinin nyo, start ko ulit ha. 28 naging 20 yan, magiging 20 kasi sobrang taas na nung boosting na nangyayari, hindi niya na kinakaya mga ka-DIY, kaya bumabagsak na siya and then mag-e-error na. So ayun, so maximum natin, babaan natin 110 ulit. Sa 28 volts muna tayo na pinag-uusapan natin kasi sure naman ako dun sa 20 volts, 5 amps, 100 watts, kayang-kaya niya yun mga ka-DIY. Kasi nga yung 110 kaya na eh, 'di ba? So, kaya talaga nung power delivery board natin. Ang bottleneck lang natin talaga yung voltage input natin kasi lithium iron phosphate na 4S lang yung gamit natin. Pero kung kaya nyong gumawa ng 4.4, 4S, ayan, kayang-kaya yan mga ka-DIY for sure. At 113 watts kasi masyado nang mataas yung voltage drop natin. So, ayun, kaya babaan natin. So, ayun na yung limit talaga natin. Tingin ko hanggang 110 watts lang talaga sa 4S mga ka-DIY. Ayun no, 27. Kapag lumagpas pa kasi tayo dyan, sobrang bumabagsak na yung voltage. Ayun no, pag 112. So ayan. So sa 110 watts, 4S, lithium iron phosphate, 4S configuration, mababa yung voltage na yan. Kung tutusin, nasa 13 plus lang, di ba mga ka-DIY? Kaya nating mag-output ng 28 volts at 110 watts. Goods na goods. Yung ating DIY power delivery board, kayang-kaya niya mga ka-DIY.
Siya nga pala, ang isang pangit lang pala dito, continuous pa habang nagsasalita ako, yung ating battery indicator. Mas maganda kung gumamit kayo ng ganito, ikabit nyo na lang sa battery kasi hindi ganun ka-accurate eh. Napansin ko lang, hindi siya ganun ka-accurate kasi tingnan mo, nasa 13 volts pa yung ating lithium iron phosphate, nasa 25% na siya kaagad. So mas maganda gumamit kayo ng ganito kung gagawin nyo tong power bank mga ka-DIY. Pero regardless naman, pwede rin naman yan kung ayaw nyo na magdagdag. Pero the best ganito. At least mas accurate to mga ka-DIY. So goods na goods tayo sa 110 watts. O, di ba? Ngayon, i-try naman natin siya i-charge gamit yung EB300 na may capability na 140 watts. So try ko ulit. O, goods na goods naman siya. So mainit na yan, malamang. Ayun, no, iinit na siya. Try kaya natin kung mag-activate yung cooling fan. Isaksak ko lang ha. Ayun, no. Gumagana yung cooling fan niya mga ka-DIY. Kasi mainit na yung IC niya tsaka yung kanyang inductor. So goods yung cooling fan, no. Maganda yan para mas tumagal yung buhay ng ating power delivery board mga ka-DIY. Mga ka-DIY, try naman natin siya i-charge kasi na-try na natin yung output niya. Ngayon papasok naman sa kanya mga ka-DIY kasi yung 140 watts bi-directional yun mga ka-DIY. Ngayon dito meron tayong 100 watts. Try muna natin yung galing kay EcoFlow River 3 Plus 100 watts charging ang ating power delivery DIY power bank. So blinking na siya. Tingnan natin kung 100 watts malalabas ni EcoFlow. So ayun, nasa 94 watts na siya mga ka-DIY. So yung 100 hindi naman talaga nakukuha yan eh. Madalas nasa 90 plus lang mga ka-DIY kasi meron pa yung conversion loss. So goods, 100 watts pumapasok sa ating power delivery board. Ngayon ito tinray ko 140 watts galing dito kaso hindi umuubra eh. Hindi nag-aano yung communication nila ng maayos mga ka-DIY. So hindi natin ma-trigger yung 140 watts ni EB600. Ang nailalabas lang natin ay 5 volts lang mga ka-DIY kasi hindi rin umiilaw yung fast charging oh. So hindi ko alam sa communication siguro nila hindi sila ganun ka-compatible. Oh, wala. Hanggang hindi din umiilaw yung fast charging natin dito. Try natin pag baliktarin. Ayun oh. Nga so, ang nangyari, baligtad naman. Mula sa ating DIY power bank, china-charge natin si EcoFlow. Ayan oh, 115 watts. So, kagaya nung testing natin kanina, nasa 110. So, ayan, dito naman kay EcoFlow, ang lumalabas ay 115 watts. So, charging si EcoFlow galing sa ating DIY power bank. So, kaso ang gusto nga natin mangyari, i-charge natin siya pabaligtad. Kaso hindi natin ma-activate yung 140 watts dito galing kay EB600. Sa communication siguro yan. Kasi technically dapat naman ay load ang ikakabit nyo dito kagaya nung tinesting natin to mga ka-DIY. Diba napalabas natin yung 140 watts dito gamit yung power delivery decoy. So, okay lang naman kahit dito nyo nalang isaksak. Meron pa rin naman tayong 100 watts na charging para sa ating power bank, DIY power bank. Goods na yan. Pwede naman din kayong bumili nung 65 watts na fast charging PD. Wala kasi akong mataas-taas dito na PD charger na 140 mga ka-DIY. Dapat talaga 140 PD charger para masubukan talaga natin. Pero regardless, nakikita nyo naman lumalagpas talaga siya ng 100 watts mga ka-DIY. Try kaya natin supplyan ng mas mataas na voltage pa to. Palitan natin tong battery. So wait lang mga ka-DIY. Ayan, nag-experiment pala ako. Nakuha ko na yung maximum wattage natin is 136 watts. Ayan nakaset na ako ng 136 watts. Kayang-kaya niyan mga ka-DIY. Dito sa ating power supply, nasa 148. Pinalitan ko pala sa halip na battery, ang ginawa ko ay power supply yung kinabit natin sa input ng ating power delivery board. So ginawa kong power supply mga ka-DIY. So 135 watts lang pala. Try natin.
So, ayan, stable na siya sa 135 watts. Maximum output ng ating power delivery board. So, syempre may conversion loss yan, kaya dito 146, 147. Dito naman ay 135. So, pakita ko sa inyo mga ka-DIY. Ayan, 135 watts yung ating output. Ngayon, para makuha nyo yung, di ba kanina, nung ito yung gamit natin na battery, 110 watts. Ngayon, para makuha natin yung maximum na 135 watts, ang kailangan yung voltage ay 31.5. So, masyadong mataas na yon. So, theoretically, kapag ginawa nyo yan sa ating setup, kasi ang maximum natin 4.4 lang times 6 is 26.4 lang. So, hindi talaga natin makukuha yung 140 watts niya. So, ito, experiment lang. Sinet ko ng 31.5. Pag pala lumagpas pa ako dyan sa 31.5, magbi-blink na yan. So, mag-e-error na yung ating board. Parang nadidetect niya na over voltage na. Ayan, makita nyo. Pag tinaasan natin. Magana pa. Ayun, mukhang makukuha natin yung 138, 140. Ayun, Napa 140 ko mga ka-DIY. So, kaya nyo talaga. Kaso hindi safe. Kasi ang nangyayari kanina, pag tinaasan pa natin, off na natin mga ka-DIY. Ayan kapag lumagpas na tayo ng 31.5, nagbi-blink na to. So, nag-e-error na siya mga ka-DIY. Kaya, sobrang taas na kasi yon. Technically, dapat maximum lang natin ay 26.4. Kasi kung ang gagamitin natin ay yung 4.4 na battery times 6, so 26.4 lang talaga. So ang maximum na makukuha lang natin sa ganyan mga ka-DIY dapat ay try natin. So i-on natin. So masyadong mataas na yung kanina, yung 30 volts, in experiment lang natin. Ngayon halimbawa meron kang 6S 4.4, ano yung pwede nating makuha? So, nasa 118 watts na tayo mga ka-DIY. Try natin kung aabot ng 120. 121. Ayun Hanggang ano lang mga ka-DIY. So, kapag nakakonfigure ka ng 6S 4.4, hanggang 120 watts tayo safe mga ka-DIY. Ayun 120 watts. So, nasa 120 watts. Sobra pa nga, namamatay pa. Babaan natin na isa. So, ayan, kapag nasa 26.4 volts ka, nasa 120 watts yung kaya natin or 119 watts. So, ayun, goods na rin. Kung ito lang yung gagamitin nyo, 4S, kaya natin ng 110 watts or 115, kay EcoFlow 115 pero 110 watts. Goods na din. Pero kung gusto mong mas mataas ng konti, 120 watts output nito mga ka-DIY ay kailangan nyo ng 6S na configuration or mga 26 volts mga ka-DIY para magamit nyo yung kanyang 120 watts. Kaya yung 140 theoretically, pero in practical hindi siya pwede talaga kasi sobrang taas na ng required voltage 31 plus, 31, 32 volts. Medyo mataas na yon. Hindi na kaya nung ating battery pack na ganun mga ka-DIY. Kasi naka-configure nga siya ng hanggang 6S lang mga ka-DIY. So, ayun lang para sa video na to mga ka-DIY. Kayo nang bahala. Gumawa ng case. Sana matuto tayo gumawa ng acrylic case para maisama natin siya dito. Tapos ito yung ating board. So, check nyo na lang itong board na to. Ilalagay ko yung link dito sa ating view product. Andito sa screen sa may left side, click nyo lang yan. At saka yung power delivery decoy na maganda. Pati itong cable na to mga ka-DIY, 240 watts from Ugreen, ilalagay ko din dyan para magamit nyo. Iba kasi yung cable kapag mga matataas na wattage, mas makapal talaga siya mga ka-DIY kasi mas mataas din yung current for safety. So ayun lang mga ka-DIY and thank you for watching. Nag-automatic pala yan kapag mainit na. So hindi pa siya nabubuhay pero maya maya mabubuhay na yan ng kusa. So ayun lang, maraming salamat mga ka-DIY and thank you for watching.